Mga par! Napag-usapan nga natin last video ang finale ng 10 months in the making arc, kung saan nalaman natin ang naging desisyon ng ating bida matapos itong matalo laban sa ating kabayan na si Antonio Guevara. Ngayon naman, papasok na tayo sa bagong saga ng Hajime no Ippo, ang Bold Retirement Saga, kung saan sinunod na nga ni Ippo ang promise niya kay Kumi na magre-retiro matapos matalo ulit. Ang unang arc nga sa saga na ito ay tinatawag na second step arc, ang nangyari matapos magretiro ang ating bida. Makalipas ang panahon matapos matalo ni Ippo sa laban sa Korakuen Hall, isa na namang easy victory ang nagawa ng New JBC Featherweight Champion na si Imai. At habang pinapanood ni Tagaki ang laban na yon, nagsiselos at may regret nga ito ng onti dahil siya nga dapat ang nasa posisyon na yon kung nanalo siya sa laban nila. Nang tanungin ng interviewer si Imai sa kanyang future plans, reply nito na hindi pa nga daw siya sure, pero nasisiguro nito na kapag ginawa na niyang goal ang world ranking, kakalabanin niya ang dalawang Japanese featherweight world rank boxer na sila Takeshi Sendo at Miyata Ichiro. Dahil nga sa sinabi niyang yun, sobrang nahype ang lahat ng audience at sinabi nilang isa itong dream match at gusto nilang makita yun. Subalit sinabi ng proud ni Imai na ang kanyang dream match ay makalaban ng ating bida na si Ippo Makunouchi. Dahil nga doon, nagulat ang lahat at napatahimik ang buong stadium. Kahit nga nakalabas na ang mga manonood sa stadium, pinag-uusapan pa rin ang mga to ang tungkol sa sinabi ni Imai. Isa na nga din doon ang balita na si Ippo ay magre-retire nang dahil sa ibang reason at ang new generation nga ay nagtitake over na sa Japanese boxing scene. Sa uli, napaisip ang mga ito kung ano na kaya ang ginagawa ng ating bida. Kinagabihan sa opisina ng Monthly Boxing Fan, pinag-usapan ng mga editor ang naging laban ni Imai. Biglang tinanong ng isa sa mga to kung ano nangyari matapos banggitin ni Imai si Ippo at dahil doon, tila napatahimik at natameme ang mga ito. Sabi nga ni Fuji na fresh pa sa isipan nila ang boksingerong si Ippo Makunouchi, kaya hindi sila sanay kapag naiisip nilang may chance na hindi na bumalik ang ating bida sa loob ng ring. Dahil ito nga ang isa sa mga pinakamamahal na boksingero ng mga tao sa history ng Japan. Kaya naman ang biglang pagkawala nito sa boxing scene ay malaking bagay sa mga tao. Dagdag pa nito na past tense ang ginamit ni Imai na salita nang i-express nito na gusto niyang makalaban si Ippo. Kaya nasisiguro niya na pati si Imai ay alam na ang ating bida ay tapos na sa boxing. Napaisip nga si Mari kung kaya ba kalimutan ni Ippo ang boxing at kung mag-enjoy pa to sa kanyang buhay nang wala yun. At baka nga habang nag-uusap-usap sila, pwedeng nagpe-prepare na ito para lumaban ulit. Sunod nating nakita na si Ippo ay nakila Umezawa at ito ay tumutulong sa paggawa ng manga. Pagkatapos nito magawa ang 15 panels, proud niyang ipinakita ito kay Umezawa kung saan namangha ito dahil ang bilis nga ni Ippo sa paggawa ay parang pang professional assistants. Nang i-check iyon ni Umezawa, nagulat siya dahil kahit may weights pa si Ippo habang ginagawa yun, perfect niyang nagawa ang drawing. Chinek muli ito ni Umezawa at narealize niya na hindi lang pang pro assistant ang skills ni Ippo, kundi pang work chief assistant. Dahil doon, sabi nga nito na kung kaya mag-produce ni Ippo ng ganong ka-perfect na trabaho, ibig sabihin na mga kamay nito ay hindi nanginginig. At sunod na tinanong kung bakit hindi na lang ito maging boksingero ulit. Matapos yun, unting-unting nawala ang ngiti ni Ippo. Kaya naman nagsorry si Umezawa dito. Pero si Ippo nga daw ang dapat magsorry dahil matapos siyang suporta ng mga tao, nabigo niya ang mga to. Sunod nating nalaman na 2 buwan nang nakalipas at hindi pa rin ito pumupunta sa gym. At kahit nga si Tagaki ay hindi niya na nakikita since nag-quit na ito sa pagtatrabaho sa fishing boat. Dahil nga lahat ng taong nakapaligid kay Ippo ay nagwo-worry sa kanya na pagdesisyonan nito na siya ay committed na mamuhay ng walang boxing. Habang naglalakad pa uwi, napansin nito ang mga stars at napaisip kung bakit ngayon niya lang ito nakita kahit na doon naman siya dumadaan gabi-gabi. Bigla nitong na-realize na ito ay dahil sa boxing at habang pa uwi, lagi lang nitong iniisip ang mga bagay tungkol sa kanyang match. At na-realize din niya na ma-enjoy niya na ang mga maliliit na bagay na hindi niya nagawa noong nagbaboxing pa. Kinabukasan matapos tumulong ni Ippo sa kanyang nanay sa fishing business, nakipag-date ito kay Kumi. Nanood nga itong dalawa ng sine at sunod na pinag-usapan ng romantic movie na pinanood nila. Habang naglalakad sila Ippo, nakita ito ni Mari at napaisip na mukha nga nag-e-enjoy si Ippo sa retirement niya. Tinawag ito ni Mari para kuhanin ang atensyon ng dalawang lovebirds at gusto nga makuha ni Mari ang opinion ni Ippo tungkol sa record ni Imai. Pero nang sasagot na ang ating bida, mabilis na sumingit si Kumi at minay-clear nito na huwag kausapin si Ippo ng mga tungkol sa boxing.
Nagkasagutan nga ang dalawang ito dahil sa tingin ni Mari, selfish itong si Kumi at siya lang ang may gusto na mag-quit si Ippo sa pagbaboxing. Pero reply naman ni Kumi na unfair ni Mari dahil nilalagay siya nito sa alanganin na posisyon. At kung sakali magka-punch na ang kanyang kuya at si Ippo, mahihirapan siya itong alagaan ng sabay pero willing pa rin siyang gawin iyon. Dahil doon, humingi na ng sorry si Mari at inassure nito na hindi niya nababanggitin ang mga tungkol sa boxing. Tinanong ni Kumi kung ano ba si Ippo sa kanya at kung ano ang nararamdaman ito. Nagulat nga ito nang sabihin ni Mari na mahal niya si Ippo. Pero agaran ding sinabi agad na mahal niya lang ito as a pro boxer. At habang naglalakad pa alis, sinabi ni Mari sa kanyang isipan na naaawa siya kay Kumi to the point na ayaw niya na makipagkompetensya pagdating kay Ippo. Matapos yun, tahimik na naglakad pa uwi sila Ippo at Kumi habang tinatago pa rin sa isa't isa ang kanilang totoong feelings. Sa bahay nila Ippo, tinulungan ni Nana ko si Hiroko na mag-prepare ng dinner. Dahil doon, nagselo si Kumi at nagkainitan ng dalawang ito habang kumakain. Pagkatapos noon, tinanong ni Nana ko kung meron ba siyang matutulong kay Ippo o kung may gusto ba itong gawin ngayong nag-retire na siya. Sagot ng ating bida na gusto niyang tulungan ng ibang tao. Gusto nga ni Kumi ang idea ni Ippo na yun, pero si Nana ko naman ay nalungkot dahil gusto nitong maging world champion si Ippo. Nang mapatanong nga si Hiroko kung pang world champion ba talaga ang kanyang anak na si Ippo, kwento ni Nana ko sa kanya mga nakakamanghang ginagawa ni Ippo sa mga laban niya. Nagalit naman si Kumi at gusto itong patigilin sa topic na tungkol sa boxing dahil baka mapabalik si Ippo sa ring ng mga bagay na yun. Sabi naman ng ating bida na important sa kanya ang boxing at hindi niya ito makakalimutan. Subalit wala siyang regret sa reason na bumalik pa sa loob ng ring. Sabi nga ni Ippo na may promise siyang hindi natupad at mga sinabing naging kasinungalingan dahil hindi niya nagawa. Pero sa uli, satisfied siya dahil ginawa niya ang kanyang best at nagsorry ito dahil hindi niya namit ang expectation ng mga tao. Dahil doon, prinamis ni Kumi sa sarili niya na tatanggalin niya ang lahat ng bagay na tungkol sa boxing at kahit sino pa ito, gagawin niya ang kanyang best para mapigilan iyon. Nang biglang may kumatok na napakalakas sa pintuan nila Ippo at biglang sigaw si Shinoda na kailangan bumalik ni Ippo sa loob ng ring dahil sa sobrang inis ni Kumi, napasigaw siya at tinawag itong jerk. Matapos yun, naiya na si Shinoda dahil may bad experience siya pagdating sa babaeng sumisigaw sa kanya. Sinabi na nito ang kanyang pakay at tinalok si Ippo na bumalik as a corner man o tinatawag ding second since kailangan nila ng isa pang corner man sa Kamugawa team. Sabi ni Kumi na strategy nga lang nila ito para unti-unting bumalik si Ippo sa boxing ring. Pero nang sabihin ni Shinoda na si Kamugawa ay nasa ospital, sobrang nagulat si Ippo at gusto na agad nitong pumunta doon. Subalit sabi naman ni Shinoda na lagnat nga lang ang sakit nito at nasa ospital lang para ma-monitor ng mas maigi dahil matanda na. Matapos yun, nagpaalam na si Shinoda at binigyan si Ippo ng oras para pag-isipan ng kanyang offer at naniniwala ito na mas lalong gaganaan sila Aoki kung nasa corner si Ippo kada lumalaban sila. Kinabukasan, tinanong ni Kumi si Ippo kung bumisita na ba ito sa ospital kay Kamugawa pero sabi ni Ippo na hindi niya na ito naabutan dahil na-discharge na ito at nagpahinga na sa kanyang bahay. Nang sabihin ni Ippo na gusto niyang ma-feel better si Kamugawa, alam na ni Kumi ang totoong gusto nito at gusto ni Ippo na ma-feel better si Tanda nang dahil sa kanya. At dahil nga nahihirapan ang kanyang mga kaibigan, hindi niya ito maiisang tabi at gusto niya silang tulungan. Gusto rin itong gawin ng kanyang makakaya para makapagpahinga ng maayos si Kamugawa. At ang reason nga lang na hindi ito pumayag sa offer ni Shinoda dahil ayaw nitong masaktan ang feelings ni Kumi. Sunod na sinabi ni Kumi na mahalaga nga ang totoong nararamdaman ni Ippo. Kaya naman napagdesisyonan ng ating bida na bumalik na sa gym para maging corner man. At masaya siya dahil kailangan pa rin siya doon kahit pa hindi na ito boksingero. At kahit ano pang ang form, basta makabalik sa ring, masaya ang ating bida. Kaya naman na-disappoint si Kumi dahil tama ang kanyang hinala. Ngunit sabi nito na naniniwala siya kay Ippo at naniniwala din siyang hindi nagagamitin ng ating bida ang kanyang kamao para bumalik sa boxing ring. Kinagabihan, nag-practice si Ippo kung paano maglalagay ng upuan dahil iyon ang kanya magiging trabaho sa loob ng ring. Kinabukasan, sumama na si Ippo kila Itagaki habang nagro-roadwork. At chinik nito si Kimura dahil siya nga magiging second nito sa paparating nitong laban. Pero nahihirapan si Kimura sa kanyang weight control kaya naman ayaw nitong kausapin siya ni Ippo.
Gulat naman sila Aoki dahil binesikan lang ng ating bida na lampasan ang dalawang ito sa pagtakbo. Ininform ito ni Aoki na si Kamugawa ay nakilala ni Kota para magpahinga at hindi nila alam kung kailan ito babalik. Matapos yun, mabilis na bumalik si Ippo sa tabi ni Kimura para sabayan itong tumakbo. Tinanong ng ating bida kung sino ang next na kalaban ni Kimura pero sabi nito na, "Wag mo akong pagsilitain." Nag-sprint naman si Itagaki at Aoki pero dahil nga ayaw magsalita ni Kimura, hinabol ni Ippo sila Aoki para tanungin ang mga to na ikinagulat naman ang dalawang active boxer. Sabi naman nila Aoki na ang next na kalaban nga ni Kimura ay unranked boxer sa Japan at nagpabalik-balik ng paulit-ulit ang ating bida kila Kimura at kila Aoki na walang kahirap-hirap habang nagtatanong ng mga bagay-bagay. Kaya naman napatanong si Aoki kung ilang beses pa ba uulitin ito ni Ippo. At ang nakakabilib pa nga noon ay ginagawa yun ni Ippo ng may weights. Sa tingin nga ni Itagaki na ang ating bida ay palaging nagro-roadwork since mas marami na itong time gawin iyon. Pagkatapos nilang mag-roadwork, pupunta si Ippo sa Kamugawa Boxing Gym para kumuha ng videotape para sa makakalaban ni Kimura. At sa loob ng gym, naalala niya ang lahat ng mga nangyari noong boksingero pa siya. Dumating nga si Yagi at sinabi nitong nasa kanya na ang tape na nire-request ni Ippo. Pero tila busy ang ating idol at hindi siya pinapansin nito. Dito na natin nakita si Ippo na nagsha-shadow boxing. Matapos panoorin ni Yagi ito, bigla nitong binuksan ng ilaw. At sinabi nga na nakakakilabot pa rin panoorin ang shadow boxing skills ni Ippo. Pagkakakuha ni Ippo ng videotape, mabilis itong umuwi agad para magtrabaho. Kaya naman naalala ni Yagi na cornerman na nga pala itong si Ippo. At napaisip ito na same intensity nga mga moves na ginagawa ni Ippo habang nagsha-shadow boxing. Kaya naman hindi niya mapigilan na umasa. Kahit nga ganun pa kasolid ang mga pinapakawalang suntok ng ating bida, ang trabaho na tinutukoy ni Ippo ay hindi para maging isang professional boxer, kundi para maging cornerman. Sabay ng ating bida, nireview na ni Ippo ang mga video na makakalaban ni Kimura. Pero ang lahat ng video na yun ay kung saan natalo ito. Kaya naman napaisip ang ating bida na sinadya yun ng kampo ng kalaban para maging kampante si Kimura. Dahil doon, mas lalong nireview ni Ippo ng masinsinan ng mga video na ito. At napaisip siya kung ano ang kanyang gagawin kung sakaling makakalaban niya ito sa loob ng ring. Pero napatigil ang ating bida nang ma-realize niya na hindi na nga pala siya ang lalaban, kundi si Kimura. Sa isipan ni Ippo, sinabi niya na nilibang niya nga ang sarili sa pagro-roadwork. Pinipilit din niyang hindi magpakita kay Kamugawa at iniiwasan ang pagpunta sa Korakuen Hall dahil ang mga bagay na yun ay magpapapil sa kanya na bumalik sa pagiging professional boxer at napatanong sa sarili kung talagang nga bang nakamubo na siya sa pagiging boksingero. Dahil doon, napatanong si Ippo kung okay nga lang ba talagang bumalik sa loob ng ring. Pero dahil nga may mga taong kailangan siya at kung ang kanyang experience ay makakatulong, sapat na reason na daw yun para bumalik sa ring. Pinagpatuloy ni Ippo ang pagre-review ng videotape at pagpapractice sa pagbaba ng upuan para sa laban. Matapos ang ilang araw sa fishing boat nila Ippo, pinalitan nito sa mga customer niya na magiging second siya. Kung saan nadismaya mga to dahil hindi na siya magbaboxing. Matapos yun, dumating na ang araw ng laban ni Kimura at pupunta na ito sa Korakuen Hall. Kung saan na-realize niya na ang ruta na ginagamit niya papunta ay walang pagkakaiba. At ang tanging nag-iba lang ay ang sarili niya. Sa pagdating ni Ippo sa Korakuen Hall, naalala nito ang lahat ng kanyang nakalaban sa stadium na yun. Nakita ni Takamura sa labas ng venue ang ating bida at tinawag ito ng junker o short term para sa punch drunk. Kaya naman nairita dito si Ippo. Nireveal ni Ippo dito na siya nga ay second na at iyon ang kanyang debut. Agara naman nagpakawala ng suntok si Takamura at sinalag ito ni Ippo gamit ang kanyang dalang bag. At sabi nga ni Takamura na ginawa niya yun dahil naiirita siya pero hindi sinabi kung bakit. Matapos yun, niyaya ito ni Ippo na pumasok na sila sa loob ng venue dahil naniniwala ito na pumunta si Takamura doon para mag-cheer. Pero sabi ni Takamura na meron siyang kasama at nangiram ng pera kay Ippo. Sa uli, kinuha ni Takamura ang wallet ng ating bida at umalis kasama si The Regular at si Ippo naman ay pumasok na sa venue at doon na muna magtatapos ang ating video. So ayun nga mga par, dadako na tayo sa bagong saga. Pero sa saga na ito, ang ating bida ay hindi na professional boxer kundi isa ng boxing trainer. Kayo mga par, ano ba ang reaction nyo tungkol dito? Comment nyo naman tas pag-usapan natin.
O paano? Abang-abang na lang mga para sa next video. Kaya huwag kalimutan mag-like, subscribe at pindutin mo na rin ang bell button para lagi kang updated. Ako nga pala uli si Yawa Senpai. Hanggang sa muli mga pa!